po ay simula na po sa gawain ng Panginoon at tayo po ay ito na po yung isa sa kailangan po natin, yung Word of God, yung salita ng Diyos. Are you excited? Okay. Ang aking pong i-share ngayon sa inyo ay yung tinatawag na Noah's Faith, yung kakaibang pananampalataya ni Noah. Kung di niyo po natatanong, si Noah po ang gumawa ng arko. Siya po ang inutusan ng Diyos na gumawa ng arko, isang mapakalaking bangka o halos barko na yung kanyang ginawa. At ipinagawa sa kanya ito ng Diyos sapagkat ang purpose ng Panginoon ay palulubugin ng Diyos ang buong mundo during that time. Pero dito po ay makikita po natin ang kakaibang pagsunod at pananalig ni Noah sa kaniyang Diyos na makapangyarihan sa lahat na Diyos din po natin ngayon. Kaya yan po yung aking pong gustong i-share ngayon sa inyo at yung ating pong team ay pamamagat na The Heroes of Faith. Isa po si Noah na Bible character na talagang maituturing mong isang bayani sa pananampalataya. Kakaiba po yung kanyang pagsunod. Kakaiba po yung kanyang pananampalataya. Hindi po matatawaran. Hindi po kayang sukatin. Kaya dito po sa aklat ng Hebrew chapter 11 verse 7 ating pong basahin. Hebrew chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, makikita po natin na dito po sa Hebrew chapter 11 verse 5, by faith Noah, when warned about things not yet seen. Makikita po natin na si Noah po ay dahil po sa kanyang matinding pananampalataya ay pinakinggan niya, sinunod niya ang babala ng Diyos. Na bagamat hindi pa po siya nakakakita ng baha, kasi wala pa pong baha during that time. Bagong-bago pa pong likha ang mundo. Wala pa pong ulan nun na talagang magbibigay ng napakalakas na daloy ng tubig. At ang mga lupain po nun ay talagang matataas pa po. Ang dagat po nun ay nasa tamang level pa po. Kaya wala pa pong nakikita ang tao na ang bawat isang lugar ay binabaha. Pero dito po, during that time, sa panahon po ni Noah ay pinakinggan niya, naniwala siya sa sinasabi ng Diyos sa kanya nang siya po ay kausapin. Nang sabi ng Diyos sa kanya ay gumawa ka ng isang bangka, isang bangkang malaki. Sapagkat kaya kita pinagagawa, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong 3 anak at ang iyong 3 manugang, diyan ka sasakay para ikaw ay maligtas sapagkat palulubugin ko ang buong sanlibutan sa baha. Pero makikita po natin, naniwala, sumunod si Noah, yun po ang tinatawag na kakaibang pananampalataya. Tanungin ko kayo mga kapatid, tumingin po kayo sa akin. Halimbawa po mamayang gabi, kausapin kayo ng Diyos. Sabihin sa inyo ng Diyos mamayang gabi, mangusap sa inyo, face to face. Gumawa ka ng bangka sapagkat palulubugin ko ang buong mundo sa tubig sapagkat sukdulan na sa kasamaan ang tao sa buong mundo. Sa panahon natin, talagang nakakakita po tayo ng baha. Can you imagine ang Dubai na hindi nakakaranas ng ulan, hindi nakakaranas ng tubig. Pero ang Dubai po, makita niyo po, sa internet, nakaranas po ng baha. Maraming mga mayayamang bansa na hindi mo ine-expect na sila po ay babahain, pero ngayon po ay binabaha na sila. Ang Mecca,
ang pinaka-central worship ng mga Muslim, inulan po yun. Binagyo po yun ang Mecca sa Middle East. O ibig sabihin, sa ating kapanahunan, kapag kinausap ka ng Diyos sa palulubugin niya ang buong mundo sa ating kapanahunan, possibly, kasi iba na po ang climate po ngayon. Meron tinatawag na climate change. Paniniwalaan mo talaga. Pero ang tanong, pupunta ka ba sa mga bundok para maglagari ng kahoy? Labrahin? Gawin mo ang barko, ang bangka sa panahon na yon na ikaw mag-isa? Gagawin mo yon? Magkakatam ka, maglalagari ka, magpapako ka, magsusukat ka? Gagawin mo ba yung kapatid? Tanungin ko po kayo. Baka hindi mo gawin eh. Kasi mag-aalinlangan ka, kaya ko ba to? Kaya dito po makikita po natin ang kakaibang pagsunod at pananampalataya ni Noah during that time. Ayon sa mga Bible scholar mga kapatid, 120 years na ginawa ni Noah ang bangka, ang arko. Kasi wala pa pong mga gamit noon na talagang high-tech. Sa panahon niya po natin, mabilis lang pong putulin niya ng mga kahoy sa bundok eh. Madali lang po ngayon tabasin kasi po meron tayong mga tsenso, meron tayong mga high-tech na mga pangkat, meron tayong mga gamit ngayon na pwedeng mahiram. Pero sa panahon po ni Noah, lahat po ay mano-mano. Kaya inabot ng 120 years according sa mga Bible scholar. Tsaka natapos lang yung arkong pinagawa ng Diyos. Pero ang maganda po doon, sumunod si Noah sa isang utos na hindi pa niya nakikita ang baha, pero sumunod siyang gumawa ng arko. Yun po ang tinatawag na kakaibang pananampalataya. Number 1 point, beginning of faith. Paano nga po ba magsisimula ang isang totoong pananampalataya sa isang tao kagaya po ni Noah? Paano nga ba magsisimula? According the book of Romans chapter 10, verse 17, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So, makikita po natin, ang tunay na pananampalataya ay magsisimula lamang the moment na tayo po ay nakapakinig ng mensahe ng pamamahayag patungkol, it is not religions, but about Jesus Christ. Marami pong uri ng pananampalataya na lumitaw at hanggang ngayon ay nananatili sa ating pong mundo, sa ating bansa. Iba't ibang pananampalataya, pero ang tanong, anong klaseng pananampalataya yan? Genuine faith ba yan? Nakagaya ng faith ni Noah? Ang genuine faith lang po ay magsisimula sa isang tao, gaya po ng sinasabi ng Romans chapter 10, verse 17. Kaya napakahalaga po mga kapatid na ang bawat isa po sa atin ay talagang ma-immune. Magpaulit-ulit na mapakinggan po natin yung mga aral, yung mga mensahe na ang pinaka center ng mensaheng ito ay patungkol sa ating Panginoon. Sapagkat dito po ito babaon, dito po ito matatanim sa ating isip, sa ating puso, unti-unti na para po itong barena na sa unang pagbarena mo sa isang bato, hindi po yan bumabaon. Sa unang pagbarena mo sa bato, maaaring minsan napuputol pa yung pinakatalim. Kaya magpapalit ka pa po ng talim ng barena, lalo't kapag po matigas yung bato. Pero pagtsatsagaan mo yun hanggang umuusok, nag-iinit na yung barena. Pero talagang itutuloy mo yun, pagtsatsagaan mo hanggang yun talaga ay bumaon at mabutas na yung bato. The same thing with us sa ating pong pagkakaroon ng tamang pananampalataya. Kailangan po talaga yan ay meron tayong perseverance, meron po tayong katsagaan, talagang tuloy-tuloy, kahit paulit-ulit, sapagkat kailangan pong matanim yan, mabaon yan sa ating isip, sa ating puso, hanggang isang araw po talaga magkaroon na po tayo ng tinatawag na genuine faith through our Lord Jesus Christ. At yan po ang nangyari kay Noah.
paano nagsimula ang tunay na pananampalataya kay Noah. Sa kanyang buhay, sa panahon ng Old Testament, papaano po nagsimula ang isang tunay na pananampalataya sa kanya. Maaari nung una naniniwala siyang may Diyos. Maaari nung una minana niya ang pananampalataya sa kanyang mga ninuno. Pero papaano nagsimula ang tunay na genuine faith sa personal life ni Noah? Ayon po sa Genesis chapter 6 verse 13, sinabi ng Diyos kay Noah, kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Dito po makikita po natin sa Genesis chapter 6 verse 13, personal na kinausap ng Diyos si Noe. Personal siyang kinausap. Napakinggan ng personal ni Noe ang tinig at pangungusap ng Diyos. Kaya dito po makikita po natin na experience po ni Noah yung personal communication, personal voice, personal task ng Diyos. Bagamat hindi niya nakikita, pero yung tinig at pangungusap ng Diyos ay naririnig niya. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, balikan po natin, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Dumating sa point ng buhay ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na pinagsisihan niyang likhain ang tao. Nagsisi siya na bakit niya panilikha ang tao. Kasi nakita niya kung papaanong ang tao'y nagpakasama, ang tao'y binaliwala siya, kung papaanong ang tao'y dapat ay magbabalik ng papuri, pagsamba, pagluwalhati. Pero hindi po ito ang nakita ng Diyos. Sa halip, gumawa po ang tao ng kanilang mga sariling mga imahin, mga ribultong baka, ribultong tupa, ribultong ahas, ribultong tao. Ribultong tao ang katawan at ang ulo ay hayop. Ito ang iba't ibang uri ng mga idolatry na sinamba ng mga tao during that time sa panahon ng Old Testament. At ito yung ayaw ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kabila nun, naging immoral ang mga tao. Namuhay ng punong-puno ng kasamaan. Nagpapatayan dahil lang sa kayamanan, sa ginto at mga lupain. Kaya dito dumating sa panahon ni Noah, ang sabi ng Diyos kay Noah, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Pansinin niyo po, walang ititirang kahit isa ang Diyos sa panahon ni Noah. Lahat lilipulin, kahit mga hayop. Ganun po dumating sa sukdulan na kasamaan ang mga tao sa ibabaw ng mundo during that time sa panahon pa lang po ni Noah. Umabot sa sukdulan ng kanilang kasamaan, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya lahat po ng tao pinatay ng Diyos, pati ang daigdig nasira sa pamamagitan po ng isang napakalaking baha. Pero dahil mayroong tao na namumuhay na tapat na nananalig at sumusunod sa Diyos, hindi nakalimutan ng Diyos si Noah kasama ang kanyang pamilya, sapagkat pinahalagahan ng Diyos yung pagsunod at pananampalataya ni Noah, kaya nadamay yung kanyang mga anak, manugang at asawa. Kaya mga kapatid, ang tunay pong pananampalataya magsisimula kapag tayo pinakapakikinig ng salita ng Diyos. Dito po tayo naa-uplift. Dito po tayo nakukonvict. Dito po tayo nakakaramdam. Nagre-repent, nagsisisi. Nare-realize po natin yung mga pagkukulang natin, pagkakamali natin the moment na tayo po'y nakakapakinig ng salita ng Diyos. Bagamat minsan nasasaktan tayo, madalas nasasaktan tayo, pero yung sakit na yon ng salita ng Diyos kapag tinanggap natin, ito yung magki-create ng isang matibay na pananalig sa Diyos. Kaya mga kapatid, I want to encourage to all of you,
Huwag na huwag tayo magsasawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kahit ano yung ginagawa niyo mga kapatid, huwag na huwag tayo magsasawa sa pakikinig, pagbubulay-bulay, pagbabasa ng salita ng Diyos, sapagkat yan lang ang tanging paraan para ma-purify, para maging genuine yung ating pananampalataya sa Diyos. At dahil sa ating pananampalataya sa Diyos na tapat, diyan tayo nagiging kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Second point, progress of faith. Paano nga ba magpa-progress o lalago ang ating pananampalataya? Nagaya po ng halaman, hindi po pwedeng basta itatanim mo lang yan at yun na. Kailangan po ang halaman, like for example, ang palay, yan po'y inaalagaan, yan po'y dinadamuhan, yan po'y pinapatubigan, yan po'y sinasabuyan ng mga pataba. The same thing with us in our faith. Kailangan po inaalagaan din natin yan. Tayo po ang magtatrabaho sa ating mga pananampalataya. Hindi po pwedeng pababayaan natin ang ating pananampalataya na wala na po tayong gagawing effort para manatili na talaga yung ating faith ay genuine, firm, at matibay. Progress of faith. In the book of 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain, pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Listen carefully, my beloved brothers and sisters. Para pala lumago, para pala maging firm ang ating faith, para pala maging genuine ang ating faith, inaalaw ng Diyos na minsan dumaan tayo sa mga pagsubok, challenges, trials ng buhay. Kasi doon tayo ipupurify. Doon tayo patatatagin. Doon tayo titingnan ng Diyos kung talagang hanggang saan yung ating tapat na pananampalataya at pananalig sa Diyos sa kabila ng mga challenges, pagsubok ng buhay. Kung papaano tayong magpapatuloy. Kung paano tayong patuloy pa rin maglilingkod, magpapasalamat, magpaparangal sa Diyos sa kabila ng ating mga pinagdadaanan na mga trials, challenges ng buhay. Kaya mga kapatid, huwag tayong magtatanong. Huwag tayong magtatanong sa Diyos na kapag meron tayong pagsubok na pinagdadaan at tatanungin mo ang Diyos, Lord, bakit kung kailan ako naglilingkod, sumusunod, at talagang gusto ko talagang magbalik ng the best worship, praising sa'yo. Pero bakit ganito? Hinahayaan mong maranasan ko yung mga pagsubok na ito sa aking buhay. Unfair ka. Hindi po mga kapatid. Sapagkat sabi ng Diyos sa kanyang salita, kung papaano ang ginto na nasisira ay kailangang paraanin sa matinding boltahe ng init para muli ito ay i-purify, talagang muli ay talagang maging pure gold, at kapag ito'y dumaan sa napakatinding init ng boltahe ng apoy, mawawala yung mga blemishes sa kanya, mawawala yung mga negative content sa kanya hanggang sa isang maging pure gold na kumikinang, na napakaganda. Ganun din tayo mga kapatid. Sa buhay natin, ito ang nagpapatatag, ito ang nagpapatibay sa ating relasyon, sa ating pananalig sa Diyos. Ang mga bagay na kusang dumarating na inaalaw ng Diyos na minsan makapag-iisip tayo, bakit ko pa ito nararanasan? Naalala ko po sa buhay ko, yung wala akong pera nung panahon na wala na akong negosyo. Maliit lang po sa akin yun eh. Kayang-kaya ko po yun eh. Kaya ko magtiis eh. Yung ako po nawalan po ng sasakyan na dati pong 4 sasakyan ko po.
3 motor. Gamit ko po ay halos bisikleta, wala akong kahit bisikleta. Wala po sa akin yun eh. Yung po, nagwo-worship pa po ako nun eh. Pero po yung maranasan ko na naglilingkod ako as a full-time pastor, nagkasakit po yung aking anak na panganay, sumabay pa po yung aking pangalawang anak, sabay po yun. Yun po yung pinakamabigat na pinagdaanan kong challenge. Yun po ang kahinaan ko. Yung naglilingkod ako pero makita ko yung aking pamilya may sakit. Hindi po basta-basta sakit na ranasan ng aking panganay. Nagdurugo po yung puso ko nun. Sumabay pa po yung pangalawa ko. Pero alam niyo po ba, tandang-tanda ko po yung panahon na yon. Inuwi ko po ng Pampanga yung aking panganay dahil daw nagkakamali kinabukasan linggo. Hindi namin po pwedeng iwan sa bahay na nag-iisa. Inuwi namin pansamantala sa Pampanga para mabantayan ng mga biyanan ko. At iniwan ko po yung asawa ko doon. Kinabukasan linggo, Sabado ng gabi bumibiyahe ko. Dahil kinabukasan, kailangan kong tumayo at magbigay ng kalakasan, salita ng Diyos sa mga kapatiran. Doon po sa church natin sa tapat ng SM. Dapat po nun, meron na po akong excuse nun eh. Pwede na po akong hindi tumayo eh. Pero sa kabila po ng matinding pagsubok during that time, may sakit po yung aking anak. Dinala ko muna po sa mga biyanan ko dahil kinabukasan linggo, ako po'y tumayo at para magbigay ng word of inspiration, word of encouragement, sa kabila nung araw na yon, dapat ako ang pinalalakas. Dapat ako ang binibigyan ng inspiration ng mga kapatiran. Pero mas pinili ko pa rin pong tumayo. Hindi po ako mag-excuse. Nagbigay pa rin po ako ng word of inspiration, word of encouragement, sa kabila po na yung puso, isip ko ay talagang malungkot. Ano po ang ibig kong sabihin? Pagkatapos ko pong tumayo nung panahon na yon, may isang kapatiran sa Saong Church na ako po ay kinontak. Nabalitaan po nila, nagkasakit po yung anak ko. Ibinigay nila yung personal number ng doktor doon po sa Maynila. Pinagamit nila yung service nila sa church, may driver. Ipinrovide ng Lord lahat ng pangangailangan ko. Binigyan ako ng isang doktor na hindi na ako pipila dahil doon po sa Mandaluyong napakarami pong mga pasyente. Dahil ako po'y may number, nakatawag ako, dire-diretso po, wala pong pila by appointment doon po mismo sa clinic ng doktor. Nakita ko po yung favor ng Lord. Hindi kami pumila by appointment, nang ma-check up, nabigyan ng gamot at panalangin. Alam niyo po, yung anak ko po ay para lang nagdahilan. Makikita po natin mga kapatid, doon sa naranasan ko po nung panahong iyon, mabigat, matindi, pero doon lalong tumibay at tumatag yung aking pananalig at pananampalataya sa Diyos. Sapagkat hindi po ako naigupo nung aking pinagdaan ng pagsubok. Bagkus na-overcome ko po yun, tinayuan ko po yun sa tulong ng ating Panginoon sa pamamagitan ng matinding pananampalataya. Kaya mga kapatid, I challenge you, hindi po maiiwasan sa buhay po natin. Isang araw, iba't iba lang po ang ating pwedeng pagdaanan. Iba't iba lang po ang ating pwedeng maranasan na mga challenge, trials sa ating buhay. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa mga pagsubok, challenges ng buhay, kapag ito ay hinarap natin ng tama, hindi tayo naapektuhan ng kahit anong uri ng pagsubok, challenges, trial ng buhay. Anumang sitwasyon yan. Pero positibo nating hinarap na sumusunod, naglilingkod, nagpapasalamat sa Diyos. Diyan lalo't higit na titibay, tatatag ang ating pananampalataya sa Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Progress of faith. Kaya mga kapatid, makikita po natin na anuman ang ating pinagdadaanan sa buhay, anuman ang ating pwedeng maranasan sa buhay, ito ang magpapatatag, ito ang magpupurify, ito ang magpapatibay, ito ang magpapalakas
ng ating relasyon at pananalig sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Sa Genesis chapter 6 verse 14 to 16, dito po si Noah ay sumunod sa utos ng Diyos. Kung paano po siya nagkaroon ng matibay at matatag na pananampalataya sa Diyos, after that, kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya, sinunod po niya. Sa bawat pagsunod natin sa salita ng Diyos, dito patuloy na magiging matatag, malalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Tingnan niyo po si Noah. Sa Genesis chapter 6 verse 14 to 16, kaya't pumutol ka ng kahoy na cypress, sabi ng Diyos sa kanya, at gumawa ka ng isang daong na may mga silid. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay 450 talampakan ang haba, 75 ang luwang, at 45 ang taas. At ipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid, 1 talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip. Gawin mong 3 grado ang daong. 3 palapag po. Ang haba po 450 talampakan. Alam niyo po ba kung gaano po kahaba yung 450 talampakan? Napakahaba po no. Sobra pong haba yun, yung 450 na talampakan. Ilang tubo po ng ano yun? Ilang tubo po ng poso yun? Tuwirin nyo nga po. Ilang talampakan po ba yung tubo ng poso? Ilan? 20. Oh. Ay, pagdutong-tutungin nyo po yung tubo ng poso hanggang makakuha kayo ng 450 talampakan. Napakahaba po nun. Yung 10 tubo, ilan po? Ilang talampakan yun? 200, tama po ba? O, 200 yung 10 tubo. 20 tubo ilan? 400. 25 tubo ng poso. Pag duktong-duktungin po natin yun po ang exactly haba ng arkong ginawa ni? Mahaba po ba, maigsi? Napakahaba po nun. At tapos ang kanya pong lapad, ilan po ang kanyang lapad? At 75 ang lapad. Tapos 4 na palapag. Papaano mong susundin yung utos ng Diyos? Na wala pang baha, sabi ko nga po sa inyo, wala pa siyang nakikitang baha at wala siyang kabangwang sa baha. Pero makikita po natin, sumunod siya kung ano ang sinasabi ng Diyos. Ito ang kakaibang pananampalataya ni Noah. Sa panahon natin mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, sa atin po ipagawa yan, baka po maraming Kristiyano hindi sumunod. Kahit high-tech na po tayo ngayon. Pero si Abraham po sumunod. Pagkatapos po niyan, gagawin po niya yan. 120 years niya pong ginawa yan. Pag nayari na po, may panibagong task ang Diyos kay Noah. Ano po yon? Sabi doon sa Genesis 6:19-21, pagyari na po yung arkong napakahaba at napakalaki, sabi po ng Diyos sa kanya, magsakay ka ng isang pares ng bawat uri ng hayop at huwag mong pababayaang mamatay. Magsakay ka rin ng isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop na mga gumagapang sa lupa. Alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa iyong magkakasama. Kaya mga kapatid, makikita po natin, hindi biro po yung tinanggap na task, tinanggap na word
ni Noah sa Diyos. Pero alam niyo po, ginawa niya yung arko, humuli siya ng mga iba't ibang uri ng hayop na gumagapang, humuli siya ng iba't ibang uri ng hayop na lumilipad, mag-asa-asawa. At yung pagkain po nun, alam niyo po ba kung ilang araw sila nung palubugin ng Diyos yung buong mundo? Hindi ako nagkakamali, 150 days, 5 months. Pinalubog ng Diyos yung buong mundo during that time. Nagpaulan, nagpabukal ng mga bukal ng tubig. At yung pinakamataas na bundok sa buong mundo, pinakamataas na bundok, lumagpas pa po doon ng 25 talampakan ang tubig. Kaya walang mabubuhay na kahit anong uri ng hayop at kahit anong uring lumilipad sapagkat napakataas ng tubig. Pero makikita po natin kung anong sinabi ng Diyos kay Noah. Sumunod po siya. Ito ang kakaibang pananampalataya na ginawa ni Noah. Kaya siya po ay naging heroes of faith. Ano ang dapat maging pananaw kapag dumadanas ng pagsubok? Ano po ang dapat maging pananaw natin kapag dumadanas po tayo ng pagsubok sa buhay? Alam niyo mga kapatid, marami pong tao, alam niyo po sa bansang Japan, akin pong nalaman, ang mataas po na coast sa bansang Japan, nagpapatiwakal sila. Tumatalon sa tren. Yan po ang isang mataas na coast sa bansang Japan. Bakit po ginagawa nila yon? Kasi po ang mga tao doon, kapag meron silang kaso, hiyang-hiya sila sa kanilang sarili, kaya sila pinagpapatiwakal na lang. At makikita po natin mga kapatid, sa ating pong bansa, ito po yung isang problema din ng napakaraming tao, especially po ng maraming mananampalataya. Kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok, yung ating pong faith, yung ating relasyon, yung ating pagsunod sa Diyos, affected. At ito ang ginagamit ng kaaway, ito ang ginagamit ni Satan para tayo talaga ay out of focus, para hindi tayo makapagpatuloy sa pagsunod sa Diyos ng tapat. Kapag tayo po ay dumadaan na sa mga negative situation, trials ng ating pong buhay. Pero sabi po ng Bible, ano ba ang dapat na maging pananaw natin kapag tayo po'y dumadaan sa pagsubok? Sabi po ng James chapter 1 verse 2 to 3. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Nakakatuwa, di po ba? Nakakatuwa si Santiago, ang apostol Santiago, sapagkat makikita po natin na kapag tayo daw po ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok, sa halip na tayo ay ma-depress, sa halip na tayo ay malungkot, magalak pa raw po tayo. Ito ang prinsipyo ng isang taong may malalim na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sabi po ng James chapter 1 verse 2 to 3, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Kaya mga kapatid, kapag po pala tayo ay merong mga pinagdadaanan, mga may kinakaharap na any kinds of challenges, trials sa ating buhay, harapin lang natin to ng tama, na may pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At kapag ito po'y matapos nating ma-overcome, dito po lalo't higit natitibay, tatatag ang ating pananampalataya. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng lahat ng tao.
Kapatid, yung pinagdadaanan mong pagsubok na yan, naranasan na yan ng ibang tao. Pero na-overcome nila. Ang nakalulungkot, kapatid, yung naka-overcome nung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, itong taong ito ay walang tamang relasyon sa Diyos. Minsan din po nakakalungkot. Yung taong walang tamang relasyon sa Diyos pero may relihiyon, pinagdaanan yung problema ang pinagdadaanan mo na ikaw ngayon ay bagsak, lupaypay, pero siya walang tamang relasyon sa Diyos, na overcome niya. Nakakahiya sa harapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na tayo'y subukin ng higit sa ating kakayahan. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang ito ay ating mapagtagumpayan. Brothers and sisters, ang kailangan lang po natin, anuman ang pwede nating kaharapin na mga challenges ng buhay, patuloy lang po tayo magtiwala sa Diyos na ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng lakas upang ma-overcome po natin. Maging victorious tayo sa anumang challenges na po pwede nating harapin sa ating buhay. Huwag tayong tatalikod. Huwag tayong magpapaapekto. Huwag tayong hihinto. Huwag tayong lulubay sa pagsunod, sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Sapagkat tapat ang Diyos sa bawat isang tapat na sumusunod sa Kanyang kalooban. Work of faith. Ito po yung next point. Gawa ng pananampalataya. Ang pananampalataya po hindi puro salita. Ang pananampalataya po hindi puro plano. Ang pananampalataya po, ang kaakibat po niyan ay gawa. Gawa o pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan po ang tinatawag na work of faith. Sabi po ng James chapter 2 verse 17, faith without action is dead. Kapag po ang ating pananalig sa Diyos ay puro lang po sa isip, puro lang po sa bibig, pero wala pong kaakibat na gawa at pagsunod para sa Diyos, patay po yung pananampalatayang iyan. Ang tunay pong nakalulugod na pananampalataya ay gaya po ng pananampalataya ni Noe, na kahit mahihirap ang mga task, ang mga utos sa kanya, sunod lang siya ng sunod. Sunod lang siya ng sunod. At doon nalugod ang Diyos sa kanya. Kaya mga kapatid, tayo po, kung ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano po yung ating nababasa, kung ano po yung ating naririnig, kung ano po yung ating tinatanggap na personal revelation mula sa Diyos by the power of the Holy Spirit, sundin lang po natin yan sapagkat yan ang tunay na pananampalataya. Ang pananampalataya ba ni Noe ay may kalakip na gawa? Meron po. Sabi po ng Genesis chapter 6 verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Pansinin niyo po, lahat. Ala siyang hindi sinunod. Lahat ng task, lahat ng command ng Diyos kay Noe, bagamat may hirap, lahat yon nag-obey siya. Yon ang tunay na genuine faith sa harap ng Diyos. Kaya kinalugdan po siya. Praise God. And then, reward of faith. May tinatawag na gantimpala ng pananampalataya. Kapag nakita ng Diyos yung ating pong tunay at tapat na pananalig sa Kanya na may kasamang tapat na pagsunod, hindi po pwedeng hindi yon pahahalagahan ng Diyos. Mayroon pong reward ang bawat tapat na pananampalataya sa Diyos. Ano ang pantimpala sa atin? Ano ba ang gantimpala sa atin? Pananampalataya. Okay, sabi ng Acts chapter 16 verse 31, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Pasanin niyo po dito yung binanggit ni Pablo doon sa bantay na nagbabantay sa kanila. Sabi po ni Pablo doon sa bantay ng kulungan, sumampalataya ka at ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas.
ang isang napakatindi pong reward kapag tayo po ay nagkaroon ng tamang pananampalataya, yung assurance of salvation ng ating kaluluwa. Mararanasan po natin yung kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat dalawang lugar po ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Either eternal punishment and eternal life with our Lord Jesus Christ. The moment we believe our Lord, yung matinding reward, yung pong assurance of salvation. At yun ay binanggit ni Pablo doon sa gwardiya na walang tamang pananampalataya, pero tumanggap at nanalig sa Panginoon. Kaya sabi po doon sa Acts chapter 16 verse 32 to 34, at ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat, at siya'y hinugasan ng bantay sa kanilang mga sugat, at siya'y nagpabautismo pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain. Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay nakakilala sa Diyos. Ang kaligtasan po ay hindi po package deal. Kaya po naligtas yung bantay, nakinig sa pangangaral ni Pablo. Kaya po naligtas yung kanyang mga mahal sa buhay, kamag-anak, nakinig din po sila sa pangangaral ni Pablo patungkol kay Kristo. At nung makapakinig sila, masayang masaya po silang tumanggap sa mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. At the moment na sila po ay nagpabautismo sa tubig, masayang masaya sapagkat napakinggan po nila ang isang bagong aral patungkol sa kaligtasan sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Paano po nagkaroon ng pananampalataya yung bantay at yung kanyang mga mahal sa buhay? Nakinig sila sa pangangaral ng mga apostol patungkol kay Kristo. At dahil sila'y nakinig, tumanggap, nanalig, sila po ay naligtas. Kaya mga kapatid, ito po ang reward. Kapag tayo po tunay na nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. Even ang ating mga relatives, families, friends, and neighbors, ang reward po, assurance of salvation. Ang kaligtasan po ay hindi pinaghihirapan, hindi binibili, hindi binabayaran. Ang kaligtasan po ay matatamo lamang kapag natagpuan mo, napakinggan mo ang mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Napakapalad po nating lahat sapagkat sa lugar na ito na ating pinupuntahan ay purong salita ng Diyos patungkol lamang sa ating Panginoon ang lagi nating napapakinggan, na ang dulot ay tunay at malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ano ang gantimpala ng pananampalataya at pagsunod ni Noe? Ano ang naging gantimpala niya? Nang siya ay tapat na sumunod at nakinig sa ating Diyos. Sabi po ng Genesis chapter 7 verse 17 to 23, 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumalaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng mataas na bundok. At tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maaamo, maiilapat na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Verse 23, ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nalipol ng Diyos maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Tingnan niyo po yung reward ng pagsunod at pananalig ni Noe sa Diyos. Habang unti-unti lumulubog ang buong mundo during that time, worldwide, sabi ng Diyos, pinalubog niya sa tubig, sa baha ang buong mundo. 40 araw at 40 gabing walang lubay na bumubukal ang tubig, bumubugso ang ulan.
Kaya lahat ng pinakamatataas na bundok ay lumubog. Lahat ng tao'y namatay. Lahat ng hayop na gumagapat lumilipad ay namatay. Habang lumulubog ang buong mundo, paangat ng paangat si Noe at ang kanyang anak mga manugang. Dahil iyon ay resulta ng isang tamang pananampalataya na may kaakibat na tapat na pagsunod sa Diyos. Makikita po natin ang different effect ng isang tunay na pananampalataya at isang pananampalatayang huwad. Lahat ng taong namatay during that time sa kapanahunan ni Noe ay merong kanya-kanya't iba't ibang pananampalataya. May iba't ibang Diyos-Diyosan silang sinasampalatayanan. Pero hindi sila nailigtas ng kanilang mga dinidiyos. Sila lahat ay lumubog at namatay sa parusa ng Diyos. Pero si Noe, na merong matibay at tapat na pagsunod sa Diyos, siya lamang yung tangi na habang lumulubog ang buong mundo at lahat ng may buhay, siya naman ay paangat ng paangat sapagkat iyon ang bunga ng tamang pananampalataya na may kasamang tapat na pagsunod sa Diyos. My beloved brothers and sisters, nakita po natin ang result, ang reward ng tunay na pananampalataya na may kasamang pagsunod sa Diyos. Kakaiba po ang mangyayari sa ating mga buhay. Amen. Habang ang maraming tao ay parang palubog ng palubog ang kanilang mga buhay in different situation dahil sila'y walang tamang pananampalataya at pagsunod sa tunay na Diyos. Pero tayo, na merong kilalang Diyos na totoo sa pamamagitan ng ating Panginoon, tayo ay paangat, 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 paangat ng paangat sapagkat yan ang bunga ng tamang pananampalataya na may pagsunod sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya mga kapatid, worth it lahat. Worth it lahat. Lahat ng ginagawa natin na sacrifices, effort, paglilingkod, pagsunod sa Diyos. Lahat po kasi yan, complement. Yan po ay kabuuan ng ating pananalig sa Diyos na may kaakibat na gawa gaya ni Noah. Kaya mga kapatid, sobra po nating ma-appreciate. Sobra po nating mararanasan ang reward ng ating tapat na pananampalataya habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kaya, huwag tayo magsasawa. Patuloy na hindi lang sa salita, hindi lang sa isip, kundi samahan natin ng tapat na gawa at pagsunod para maipadama natin ang tunay na genuine faith natin sa Diyos. At gaya po ni Noe, naranasan niya ang napakatinding reward. Last point, result of faith. Resulta ng pananampalataya. Ang isang tunay at tapat na pananampalataya natin sa Diyos ay meron po yang resulta sa harapan ng Diyos. Hebrew chapter 11 verse 6, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kung wala pong pananampalataya na tunay, genuine, ang isang tao sa harap ng Diyos, hindi niya kahit kailan mabibigyan ng kaluguran ang Diyos. Mabibigyan lang natin ng kaluguran, kasiyahan, katuwaan ng Diyos kapag nakita ng Diyos ang ating wagas na pananampalataya at pananalig na may kasamang tapat na pagsunod sa Kaniyang kalooban. Tignan niyo po ang isang tao kapag natuwa. Mamamangha ka. Kapag natuwa, nalugod sa iyo, may gagawing magandang bagay sa iyo. Di mo in-expect. Maaring merong ibigay na regalo sa iyo, maaring may i-offer sa iyo, maaring
isurprise ka kasi natuwa siya sa'yo. How much more ang Diyos kapag nalugod, kapag natuwa sa atin. Dahil nakita niya ang ating wagas na pananampalataya na may kaakibat na tapat na pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya mapapalundag ka sa galak kapag ang Diyos ang nagpadama ng kasiyahan para sa atin. Yan po ang naranasan ni Noah. Anong naging resulta ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos ni Noe? Makinig po kayong mabuti. Ano ang naging resulta sa pananampalataya at pagsunod ni Noe sa Diyos? Ito po. Sabi po ng Genesis chapter 8 verse 1a. Hindi nawaglit sa isip ng Diyos. Uulitin ko po. Hindi nawaglit kahit kailan, kahit saglit sa isip ng Diyos si Noe. At ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Wow! The result of faith. The moment na naging genuine, na ipakita natin ang ating maalab at tapat na pagsunod sa Diyos sa pamamagitan lahat ng ating ginagawa na effort and sacrifices. Ang isa palang resulta, hindi ka mawawaglit sa isip at puso ng Diyos kahit isang saglit. Minsan, best friend natin. Minsan, pamilya natin. Hindi maiiwasan. Nawawala tayo sa isip at puso nila kapag sila ay nalilibang. Mahal na natin sa buhay yon, pero nakakalimutan pa tayo minsan. Pero ang Diyos, sabi ng salita ng Diyos, kahit minsan, kahit isang saglit, hindi niya nakalimutan, hindi nawala sa isip at puso ng Diyos si Noe, na tapat na may pananampalataya at sumunod sa Kanya.